teritoryo ay hindi dapat ibinabatay sa opinyon. Ito ay usapin ng batas at kasaysayan. Kamakailan nagbitaw ng kontrobersyal na pahayag si Senator Rodante Marcoleta na tila nagbumungkahi na dapat daw pag-isipan ng Pilipinas ang pagsuko ng Kalayaan Island Group o KIG sa China dahil ang ilan sa mga isla ay nasa labas ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero ayon sa mga eksperto, mali ang ganitong basihan. Unang mahalagang punto, matagal na ang sovereign claim ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group. Noong 1978 pa, sa ilalim ng Presidential Decree 1596, opisyal nang idineklara ng Pilipinas na bahagi ng pambansang teritoryo ang KIG at isinama ito sa Palawan. At pinagtibay pa ito ng Republic Act 9522 kung saan sinasabi ng Philippine Baselines Law of 2009 na malinaw na kinikilala ng bansa ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng regime of islands sa ilalim ng UNCLOS. Sa madaling salita, sa sariling batas ng Pilipinas, sa opisyal na mapa at sa international submissions natin, makikita nyo ngayon sa loob ng pulang linyang yan ang mga teritoryo ng Pilipinas kasama na ang KIG. Hindi rin ito basta claim sa papel. Sa Pag-asa Island, may aktwal na pamahalaan, may mga Pilipinong residente, may paaralan, health center at pasilidad ng gobyerno. Sa international law, yan ang tinatawag na effective occupation and administration, isang matibay na ebidensya ng sovereignty ng isang bansa sa isang lugar. Ano naman yung kaibahan nito sa EEZ? Ang EEZ ay 200 nautical miles kung saan may karapatan ng isang bansa sa resources sa dagat. Sa kaso ng Pilipinas, ang hangganan nito ay yung blue na linya na nakikita nyo dyan. Sa 2016 arbitral ruling, pinawalang bisa ng tribunal ang malawak na 9-dash line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong EEZ. Bagamat hindi nito tinukoy kung sino ang may-ari ng mga isla, lalo nitong pinalakas ang legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea para gamitin at pakinabangan ito. Sa madaling sabi, ang EEZ ay hindi basihan ng pagmamay-ari ng lupa o isla. Kaya kahit may bahagi ng KIG na lampas sa EEZ ng Pilipinas, hindi ito nangangahulugan na nawawala ang karapatan natin doon. Halimbawa, bagamat nasa labas ng EEZ ng Pilipinas ang Pag-asa Island, ang sentro ng bayan ng Kalayaan, bahagi pa rin ito ng Pilipinas dahil nakita ko mismo doon na ang mga Pilipino ang nakatira at bandila ng Pilipinas ang nakataas sa isla. At nangyayari din ito sa ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, ang Guam ay malayo sa mainland pero bahagi pa rin ito ng teritoryo ng Estados Unidos. Ganito rin ang prinsipyo sa Kalayaan Island Group. Ang distansya sa EEZ ay hindi makakaapekto sa territorial ownership. Kaya malinaw ang posisyon ng pamahalaan natin sa batas ng Pilipinas, sa kasaysayan at sa international law. Ang Kalayaan Island Group ay matagal ng teritoryo ng Pilipinas at mananatiling teritoryo ng Pilipinas. Walang isusuko, walang bibitawan.